Huwag mong isipin na dahil pinapakain mo ang mga batang yan, ay may karapatan ka na sa kanila. You are just a maid. Solen, isang hamak na katulong na pinulot sa ospital dahil mukha kang kaawa-awa. Kaya huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang nanay nila dahil kahit kailan, hindi ka mapapabilang sa pamilyang ito. Ang boses ni Clarissa ay tila talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng marangyang silid-aklatan ng mansyon. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, malamig at walang bahid ng awa. Sa kabila ng masasakit na pahayag na yon, nanatiling nakayuko si Solen. Sa kanyang kandungan ay yakap-yakap niya ang isang lumang oso, ang paboritong laruan ni Isla na may malaking punit sa bandang balikat. Marahan niyang ipinapasok ang karayom sa tela. Tinatahi ang sugat ng laruan nang may higit na pag-iingat kaysa sa pag-aalaga niya sa sariling damdamin. Bawat hibla ng sinulid na kanyang hinihila ay tila nagpapaalala sa kanya na sa bahay na ito, ang kanyang pagmamahal ay itinuturing na isang kasalanan. Habang maingat na tinatahi ni Solen ang laruan, ramdam niya ang mariing titig ni Clarissa na tila sinusunog ang kanyang balat. Ang amoy ng mamahaling pabango ng Donya ay humahalo sa amoy ng lumang tela at sinulid, isang paalala ng malaking pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Ngunit hindi ang pangungutya ni Clarissa ang nagpapakirot sa puso ni Solen, kundi ang katotohanang kailangan niyang lunukin ang lahat ng ito para sa kapakanan ng dalawang batang sa loob ng maikling panahon ay naging mundo na niya. Nanuyo ang lalamunan ni Solen. Ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, kaya mas hinigpitan niya ang hawak sa karayom hanggang sa bumaon ito ng bahagya sa kanyang balat. Hindi siya nag-angat ng tingin. Hinayaan niyang tabunan ng kanyang mahabang buhok ang kanyang muka upang itago ang nagbabadyang luha na pilit niyang pinipigil. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi pisikal, kundi isang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa na tila muling binubuksan ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng nasa harap niya. Bumukas ang malaking pinto ng silid at pumasok ang isang lalaking may matikas na tindig, ngunit may mga matang mas malamig pa sa yelo. Si Leandro. Hindi man lang ito tumingin kay Solen. Tila ba isa lamang itong dekorasyon sa gilid ng silid na walang halaga. Inilapag ni Leandro ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa kahoy na mesa ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pag-asa ni Son. "Pirmahan mo ito, Solen," utos ni Leandro sa isang baritonong boses na walang emosyon. "Ito ang bagong kontrata. From now on, your duty is strictly professional. No emotional attachment with Alon and Isla. Huwag mo silang kakausapin sa labas ng kanilang schedule at huwag na huwag mo silang pakikialaman kapag wala ako. You are here to follow my rules, not to play a part in a family that isn't yours." Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Solen sa narinig. Inangat niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ni Leandro. Naghahanap siya ng kahit katiting na init, ng kahit munting pasasalamat sa pag-aalaga niya sa kanyang mga anak. Ngunit wala siyang nakita, kundi isang bakanting espasyo. Ang lalaking akala niya ay nakakaintindi sa kanyang pangungulila ay siya ring taong naglalagay ng kadena sa kanyang mga bisig. Nanginginig ang kamay ni Solen habang inaabot ang panulat. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila bawat bahagi ng kanyang pagkatao na unti-unting namamatay. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang mapang-aping na ngiti ni Clarissa, isang nangiting puno ng tagumpay. Pagkatapos pirmahan ang dokumento, dahan-dahang tumayo si Solen, bitbit pa rin ang tinatahing oso. Naglakad siya palabas ng silid nang hindi nagsasalita. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang makarating siya sa madilim na pasilyo, patungo sa silid ng mga bata, doon lamang siya huminto. Isinandal niya ang kanyang noo
sa malamig na pader at hinayaan ang unang patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Narinig niya ang mahinang hikbi mula sa loob ng silid ni Isla, isang tunog na tila sumasakal sa kanyang leeg. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi ng katotohanan kung ang tanging dahilan ng iyong paghinga ay ang mga batang hindi mo kailanman matatawag na iyo? Paano mo tuturuan ng iba na magsalita kung ang sarili mong tinig ay ninakaw na ng mga taong naniniwalang ang pag-ibig ay mabibili ng salapi? Ang bahong amoy na ito ay umaabot hanggang sa itaas. Akala ko ba ay malinaw ang utos ni Leandro? Hindi basura ang dapat mong ipakain sa mga batang ito. Ang boses ni Clarissa ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa tahimik na umaga sa loob ng kusina. Nakatayo siya sa pintuan, suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, habang ang kanyang ilong ay bahagyang nakakunot sa pandidiri. Sa harap ng kalan, hawak ni Solen ang sandok habang dahan-dahang hinahalo ang tsamporado sa loob ng kaldero. Ang bango ng purong tsokolate at malagkit na kanin ay pumupuno sa hangin. Isang amoy na nagpapaalala kay Solen sa mga umagang kapiling pa niya ang kanyang namayapang anak sa kanilang maliit na dampa sa probinsya. Hindi sumagot si Solen. Sa halip, mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang usok na lumalabas sa kaldero. Ang bawat ikot ng kanyang kamay ay tila isang panalangin para sa dalawang batang nakaupo sa hapagkainan, sina Alon at Isla. Ang magkapatid ay nananatiling tahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatitig lamang sa bakanting espasyo, tila mga estatwang gawa sa porselana na anumang oras ay maaaring mabasag. Are you deaf, Solen? Sabi ko, itapon mo iyan. Ang mga anak ni Leandro ay sanay sa steak at organic cereals, hindi sa pagkaing pangmahirap na gaya niyan. Gusto mo ba silang magkasakit? O sadyang gusto mo lang iparamdam sa kanila kung gaano kadumi ang pinanggalingan mo? Lumapit si Clarissa at sa isang mabilis na galaw ay kinuha niya ang mangkok na kakasalin lang ni Solen. Ang tunog ng mangkok na tumatama sa tiles ng sahig ay bumasag sa katahimikan ng buong bahay. Ang malapot na tsokolate ay kumalat sa puting sahig, tila isang madilim na mantsa sa gitna ng perpektong kalinisan ng mansyon. Ramdam ni Solen ang pagkirot ng kanyang puso. Hindi para sa natapon na pagkain, kundi para sa takot na nakita niya sa mga mata ni Isla nang mangyari ang insidente. Ang maliit na balikat ng batang babae ay bahagyang nanginig, isang senyales na ang kanyang mundo ay muling yanig ng kaguluhan. Linisin mo yan. Now, bulyaw ni Clarissa. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. At pagkatapos, maghanda ka ng totoong pagkain. Kung hindi mo kaya, baka kailangang ipaalala ko kay Leandro kung gaano ka kawalang pakinabang. Mula sa malayo, sa may madilim na bahagi ng pasilyo, nakatayo si Leandro. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Solen na ngayon ay dahan-dahang lumuluhod sa sahig upang simulan ang paglilinis. Napansin niya ang katatagan sa mga mata ni Solen, isang klase ng pasensya na hindi niya kailanman nakita sa mga nakaraang nurse at tutor ng kanyang mga anak. May kung anong kumurot sa dibdib ni Leandro, isang pakiramdam na pilit niyang isinasantabi. Dahan-dahang pinupunasan ni Solen ang sahig. Ang kanyang mga daliri ay nadidikit sa mainit pang tsokolate. Sa bawat haplos niya ng basahan, tila hinahaplos din niya ang sarili niyang mga alaala. Naalala niya ang kanyang anak, ang tawa nito habang kumakain ng ganito ring tsamporado bago ang malagim na sunog na tumapos sa lahat. Ang bawat patak ng tsokolate sa sahig ay tila mga luha ng nakaraan na hindi na niya maibabalik. Nang matapos si Solen, tumayo siya ng may dangal sa kabila ng dumi sa kanyang damit. Kumuha siya ng bagong mangkok at muling nagsalin mula sa kaldero. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinansin si Clarissa.
Naglakad siya patungo kay Isla at inilapag ang pagkain sa harap ng bata. Ang kanyang boses ay mahina. Tila isang bulong ng hanging amihan. Kain na, anak. Mainit pa ito para lumakas ang iyong katawan at hindi ka na matakot sa dilim. Ang salitang anak ay tila isang kuryenteng gumapang sa balat ni Clarissa. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Paano nagagawa ng isang katulong na baliwalain ang kanyang presensya? Paano nito nagagawang ipakita ang isang klase ng pagmamahal na kahit siya ay hindi kayang ibigay? Anong tawag mo sa kanya? Anak? You disgusting woman. Wala kang karapatang tawagin silang ganyan. Sa sobrang puot, itinaas ni Clarissa ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nakabukas at handang humampas sa pisngi ni Solen. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Clarissa, isang maliit na kamay ang biglang humawak sa laylayan ng damit ni Solen. Ang mahigpit na pagkakahawak na yon ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Maging si Leandro na nanonood mula sa malayo ay napahinto sa paghinga. Si Isla, ang batang 1 taon nang hindi gumagalaw at hindi nagsasalita, ay nakatitig ngayon kay Clarissa nang may matinding takot at galit, habang ang isa niyang kamay ay ayaw bumitaw sa pagkakahawak kay Solen. Sa amin sa probinsya, ang dagat ay hindi lang tubig, ito ay isang malaking yakap mula sa langit. At ang mga bituin, sila ang mga munting ilaw na nagbabantay sa atin habang tayo ay natutulog kahit gaano pa tayo kalungkot. Ang boses ni Solen ay tila isang banayad na kanta na humahalo sa ihip ng hangin sa hardin ng mansyon. Nakaupo siya sa damuhan, kapiling si Alon sa ilalim ng malawak at madilim na langit. Sa harap nila ay may mga tuyong dahon, maliliit na bato, at mga baon ng niyog, mga kagamitang ginagamit nila sa paglalaro ng luto-lutuan. Walang mamahaling gadget, walang kumukutitap na screen. Tanging ang imahinasyon at ang init ng presensya ng isa't isa. Kinuha ni Solen ang isang tuyong dahon na hugis isda at inilapag ito sa loob ng baon ng niyog. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal. Tila ba totoong pagkain ang kanyang inihahanda? Napansin niya ang unti-unting paglapit ni Alon, ang batang lalaki na dati ay laging nakakulong sa loob ng kanyang madilim na silid, ay dahan-dahang inilahad ang kanyang maliit na kamay. Kinuha ni Alon ang isang maliit na bato at inilagay ito sa kawali ni Solen, isang simbolo ng kanyang pakikilahok sa mundo ng katotohanan. Mula sa balkonahe ng 2 palapag, nakatanaw si Leandro. Ang kanyang mga bisig ay nakakrus sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na kasing tigas ng dati. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakita niyang kumilos si Alon ng kusa. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga labi ng kanyang anak. Tila ba may gustong sabihin ngunit hindi pa mahanap ang tamang tinig. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mukha ni Leandro. Isang ngingiting punong-puno ng pag-asa at pangungulila. Ngunit ang ngiting iyon ay tila isang lason para sa taong nasa likuran niya. Si Clarissa ay nakatayo sa dilim, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit, habang pinagmamasdan ang namumuong ugnayan sa pagitan ni Leandro at ng katulong. Ramdam niya ang pag-uga ng kanyang trono sa loob ng bahay na yon. Ang bawat tawa ni Alon, kahit gaano pa ito kahina, ay tila isang banta sa kanyang kapangyarihan. Hindi ko hahayaang ang isang hamak na basurera ang maging susi sa pusong matagal ko nang gustong ariin. Bulong ni Clarissa sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang ahas sa kakahuyan. Kung kailangang dumanak ang luha at mawala ang lahat sa kanya, gagawin ko. Pumasok si Clarissa sa silid ni Leandro at dahan-dahang binuksan ang cabinet kung saan nakatago ang mga alahas ng pamilya. Kinuha niya ang isang gintong singsing na may malaking diamante, ang pamana pa ng lola ni Leandro sa kanyang yumaong asawa. Ang singsing na ito
ang simbolo ng dangal at kasaysayan ng mga laking Forbes. Sa isang mabilis na galaw, itinago niya ito sa loob ng kanyang palad. Kinabukasan, ang katahimikan ng umaga ay binuwawag ng isang matinis na sigaw. Ang sing-sing, ang mana ng lola ni Leandro, nawawala. Ang sigaw ni Clarissa ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, tila isang babala ng paparating na sakuna. Nagmadaling bumaba si Leandro, ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Anong nangyari, Clarissa? Sigurado ka bang wala sa vault? Hinanap ko na sa lahat ng dako, Leandro. Kagabi lang ay narito pa yon. At sino pa ba ang may access sa bahay na ito, kundi tayo at ang mga katulong? Pero may isang tao na nitong mga huling araw ay masyadong kampante sa loob ng iyong opisina. Sagot ni Clarissa, sabay turo kay Solen na kapapasok lang sa pintuan bitbit ang mga gamit sa paglilinis. Agad na lumapit si Clarissa kay Solen at marahas na hinablot ang suot nitong apron. Ilabas mo. Alam kong ikaw ang kumuha. Ang isang katulad mong galing sa hirap. Hinding-hindi makakatanggi sa kinang ng diamanting iyon. Wala po akong kinuha, Ma'am Clarissa. Hindi ko po magagawa iyon. Mahinahon ngunit nanginginig ang boses ni Solen. Ngunit ang kanyang depensa ay tila hangin lamang na dumaan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Solen ang isang kakaibang bigat sa bulsa ng kanyang apron. Isang malamig at matigas na bagay ang tila sumusundot sa kanyang hita. Bago pa man siya makakilos, mabilis na isinawsaw ni Clarissa ang kanyang kamay sa bulsa ni Solen. Ang diamante ay kumislap nang tamaan ng liwanag ng araw habang itinataas ito ni Clarissa sa hangin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Ang tingin ni Leandro ay dahan-dahang lumipat mula sa singsing patungo sa mga mata ni Solen, mga matang puno ng gulat at kawalan ng malay. Sinasabi ko na nga ba, ang malamig na tinig ni Leandro ay tila isang hatol na nagpabagsak sa mundo ni Solen. Akala ko ay ikaw ang magliligtas sa mga anak ko, pero isa ka lang palang anay na sisira sa tahanang ito. Paano mo ipagtatanggol ang iyong dangal kung ang ebidensya ng iyong kasalanan ay nasa mismong palad mo? At sino ang paniniwalaan ng isang amang ang tanging hangad ay proteksyon, ang kanyang kasintahan o ang babaeng nagbigay ng kulay sa dilim ng kanyang mga anak? Magkano? Sabihin mo sa akin, Solen, magkano ba ang halaga ng katapatan mo? Dahil mukhang nagkamali ako ng pinagkatiwalaan. Akala ko ay iba ka. Pero isa ka lang palang bihasang magnanakaw na nagtatago sa likod ng maamong mukha. Ang boses ni Leandro ay tila isang malakas na dagundong ng kulog na yumanig sa buong silid-aklatan. Bawat salita niya ay punong-puno ng pagkadismaya, isang uri ng galit na hindi sumisigaw, ngunit sapat na upang durugin ang anumang natitirang pag-asa sa puso ni Solen. Nanatiling nakatayo si Solen sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ang pagkawala ng kanyang sariling hininga. Ang diamanteng singsing na hawak ni Clarissa ay patuloy na kumikinang, isang maningning na saksi sa isang kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Sir, hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bulsa ko. Hindi ko po kayang gawin ang ganyang bagay, lalo na sa inyo na nagbigay sa akin ng pagkakataong makasama ang mga bata. Nanginginig ang boses ni Solen. Ang kanyang mga mata ay pilit na sinalubong ang malamig na tingin ni Leandro. Huwag ka nang magmalinis, Solen. Singit ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na panunuya. Huli ka na sa akto. May ebidensya na, pero nagagawa mo pa ring magsinungaling. Ito ba ang ituturo mo sa mga bata? Ang magnakaw at pagkatapos ay magkunwaring biktima? Leandro, tignan mo siya. Ganyan ang hitsura ng mga taong walang dangal. Gagamitin ang awa para makapanakit ng iba. Sa kabilang bahagi ng silid, sa may pintuan, nakasilip si Alon. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakakapit ng mahigpit sa hamba ng pinto. Nakikita niya ang takot sa mga mata ni Solen at nakikita rin niya ang galit sa mukha ng kanyang ama.
Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng libu-libong tinik. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pag-atras. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napupuno ng luha habang nakikita ang nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng init ay unti-unti nang itinataboy. Nilapitan ni Leandro si Solen na aminim. Ang distansya sa pagitan nila ay naging sapat na upang maramdaman ni Solen ang init ng galit na lumalabas sa katawan ng lalaki. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, Solen. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay narito, sa harap ng aking mga mata. I gave you a chance. I trusted you with my children's lives. Pero heto ka, ninanakawan mo ang pamilyang tumulong sa'yo. Hindi po pera ang habol ko rito, Sir Leandro. Bulong ni Solen. Ang unang patak ng luha ay tuluyan ng gumulong sa kanyang pisngi. Ang tanging habol ko lang ay ang makitang muli ang nangiti ng mga anak ninyo. Iyon lang po. How pathetic! Tumawa ng mahina si Clarissa. Isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa loob ng isang walang laman na lata. Ganyan naman kayong mga mahihirap. Laging gagamitin ang emosyon para makalusot. Pero Leandro, baka akala mo ay ito lang ang ginawa niya. May kailangan ka pang makita. Isang bagay na magpapatunay na hindi lang ang alahas mo ang kinuha niya, kundi maging ang kaligtasan ng mga anak mo. Kinuha ni Clarissa ang kanyang cellphone at may pinindot doon. Iniharap niya ang screen kay Leandro. Sa loob ng video, na mukhang kuha mula sa isang nakatagong kamera sa pasilyo, makikita ang isang figura na kamukhang-kamukha ni Solen. Ang figura ay dahan-dahang binubuksan ang pinto ng silid ni Leandro sa gitna ng gabi, lumingon-lingon, at pagkatapos ay pumasok sa loob. Ang video ay sadyang malabo at madilim. Ngunit ang suot na uniforme ay walang pag-aalinlangang kay Solen. Kinuha ko ang footage na ito kagabi dahil napapansin ko na ang madalas mong paglabas-pasok sa kwarto ni Leandro kapag wala siya. Saad ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay tila isang hatol na wala ng apela. Ano pang kinuha mo? Mga dokumento? Mga titulo ng lupa? O baka naman plano mo ring kidnapin ang mga bata? Napaatras si Solen. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Alam niyang hindi siya ang nasa video. Alam niyang isa itong malaking kasinungalingan. Ngunit sa harap ng teknolohiya at ng galit ni Leandro, ang kanyang tinig ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng isang malakas na bagyo. Tinitigan ni Leandro ang video. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Ang pagtiwalang binuo niya sa loob ng ilang linggo ay gumuho ng mas mabilis pa sa isang bahay na gawa sa baraha. Tumingin siya kay Solen Samel. Hindi na galit ang nakikita sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at madilim na kawalan. Umalis ka na, Solen. Ang malamig na utos ni Leandro ay mas masakit pa sa anumang sampal. Umalis ka bago ko pa makalimutan na babae ka at itawag kita sa mga pulis. I don't ever want to see your face in this house again. Sir Leandro, please, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Pagmamakaawa ni Solen, dahan-dahang lumuluhod sa sahig habang pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Leandro. Ngunit bago pa man mahawakan ni Solen ang lalaki, mabilis siyang itinulak palayo ni Clarissa. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Layas ngayon din. Habang umiiyak si Solen sa sahig, isang nakakabahalang tunog ang narinig mula sa itaas ng bahay. Isang tunog ng pagkabasag ng salamin na sinundan ng isang matinis at mahabang tili mula kay Aisla. Ngunit hindi ito tili yung isang batang nagluluto-lutuan. Ito ay tili ng isang batang muling nilalamon ng dilim. Hindi lang pala kamay mo ang madumi, Solen. Pati pala ang kaluluwa mo. Amoy usok at kamatayan. Akala ko ba ay isang anghel ang ipinasok namin sa bahay na ito? Isang martir na ina na nawalan ng anak? Pero heto ang katotohanan, nakasulat sa mga lumang pahayagan.
Iniwan mo ang sarili mong dugo at laman sa gitna ng apoy para lang iligtas ang sarili mo. Ang bawat salitang binitawan ni Clarissa ay tila mga bumabagang uling na ibinuhos sa sugatang puso ni Solen. Sa gitna ng malawak na sala, nagkalat ang mga kopya ng lumang balita mula sa isang tabloid 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga litrato ng isang tupok na barong-barong at ang balita tungkol sa isang inang napabayaan ang kanyang anak ay nakabulatlat sa harap ni Leandro. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Solen ang isang maliit at sunog na sapatos, ang tanging alaala na natira sa kanyang yumaong anak. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang pilit niyang niyayakap ang sapatos sa kanyang dibdib. Tila ba sinusubukan niyang bigyan ng init ang isang buhay na matagal nang pumanaw. Ang kaibahan ng kanyang pagdadalamhati sa marangyang paligid ng mansyon ay isang masakit na biro ng tadhana. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa pag-amin, kundi dahil sa bigat ng alaala ng gabing iyon. Ang ingay ng lumalamos na apoy, ang usok na sumasakal sa kanyang baga, at ang huling tinig ng kanyang anak na hindi niya nagawang maabot. Leandro, tignan mo siya, patuloy ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring sindak. Gusto mo bang ang isang babaeng pumatay sa sariling anak? Sa pamamagitan ng kapabayaan ang mag-alaga sa ating mga bata? Kaya ba siya naging malapit kina Alon at Isla? Dahil ba gusto niyang palitan ang batang kinuha sa kanya ng sarili niyang kamalian? O baka naman plano niyang gawin din ang karasang iyon sa loob ng bahay na ito? Tumingin si Leandro sa mga larawan at pagkatapos ay kay Solen. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay tila isang pader na unti-unting lumalaki sa pagitan nila. Ang dating init na nagsisimulang mabuo tuwing nagtatama ang kanilang mga paningin ay napalitan ng isang malamig at madilim na distansya. Para kay Leandro, ang katotohanang may itinatagong ganito kalaking sikreto si Solen ay sapat na upang tuluyan siyang maniwala sa mga paratang ni Clarissa. Bakit hindi ka nagsalita, Solen? Ang boses ni Leandro ay mahina, ngunit punong-puno ng pait. Bakit hinayaan mong maniwala ako na isa kang biktima ng tadhana, gayong may dala ka palang ganito kadilim na nakaraan? Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko dahil akala ko ay naiintindihan mo ang halaga ng isang pamilya. Pero paano ko mapagkakatiwalaan ang isang taong hindi man lang nagawang protektahan ang sarili niyang anak? Hindi nakasagot si Solen. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng abo. Paano niya ipapaliwanag na ang balitang iyon ay gawa-gawa lamang ng mga taong gustong kumuha ng atensyon? Paano niya sasabihing pumasok siya sa apoy nang paulit-ulit hanggang sa mawalan siya ng malay at nagising na lamang siyang wala na ang lahat? Ang sakit ng nakaraan ay muling bumalik, mas matindi at mas malupit. Umalis ka na, sabi ni Leandro. Sabay talikod sa kanya. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. I don't care about the ring anymore. I just want you out of this house, out of my children's lives. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa labas. Walang imik na kinuha ni Solen ang kanyang maliit na bayong. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nararamdaman niya ang mga mata ni Clarissa na tila isang mapanirang apoy na sumusunog sa kanyang likuran. Nang makarating siya sa malaking gate ng Forbes Park, ang langit ay nagsimula ng magdilim, tila nakikiramay sa kanyang nagdadalamhating kaluluwa. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit at liblib na sementeryo sa dulo ng bayan. Doon, sa harap ng isang payak na puntod na napapaligiran ng mga damo, lumuhod si Solen. Wala nang luha ang lumalabas sa kanyang mga mata. Tanging ang pagod at ang matinding pagnanais na matapos na ang lahat. Inilapag niya ang sunog na sapatos sa ibabaw ng marmol na may nakasulat na pangalan ng kanyang anak. Pasensya na, anak, bulong ni Solen sa hangin. Akala ko ay kaya ko nang magmahal muli. Akala ko ay may puwang pa para sa akin sa mundong ito. Pero mukhang tama sila. Kahit saan ako pumunta, ang hatid ko lang ay
kapahamakan. Ipinikit ni Solen ang kanyang mga mata. Hinahanda ang sarili sa isang gabing puno ng katahimikan at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, narinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na huminto sa di kalayuan. Ang tunog ng mga hakbang sa tuyong dahon ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa kanyang likuran, tila isang bantay sa gitna ng kadiliman. Hanggang kailan mo kayang takbuhan ang isang nakaraang pilit kang hinahabol? At sa oras na mapagod ka na at handa ng sumuko, sino ang tatayo sa likod mo? Ang taong naging dahilan ng iyong pag-alis? O ang katotohanang matagal mo nang pilit na ibinabaon? Solen. Ang boses ni Leandro ay mahina, tila isang bulong na dala ng hangin, ngunit sapat na yon upang basagin ang nakabibinging katahimikan sa loob ng sementeryo. Hindi lumingon si Solen. Nanatili siyang nakaluhod sa harap ng puntod. Ang kanyang likod ay isang matibay na pader na nagtatago sa kanyang mga luha. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang sakit ay hindi na para sa sarili niya lamang, kundi para sa dalawang batang naiwan niya sa mansyon. "Umuwi ka na, Sir Leandro," sabi ni Solen. Ang kanyang boses ay garalgal at walang buhay. Baka kung ano pa ang isipin ni Ma'am Clarissa kapag nakita niya tayong magkasama rito. Magnanakaw na, mamamatay tao pa, baka isunod niyang sabihin na mang-aagaw din ako. Hindi kumilos si Leandro. Nanatili siyang nakatayo sa likuran ni Solen. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maliit na puntod. Nakita niya ang sunog na sapatos, isang maliit na bagay na naglalaman ng napakalaking kwento ng pagkawala. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Leandro ang lalim ng sugat na dinadala ni Solen. Isang sugat na hindi kayang ipaliwanag ng mga dyaryo o ng mapanirang salita ni Clarissa. Alon, nilalagnat siya. Pag-amin ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Mula nang umalis ka, hindi na siya kumakain, hindi rin siya umiinom ng gamot. Tanging ang pangalan mo lang ang binubulong niya sa kanyang pagtulog. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Solen. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mukha ni Alon, ang mga mata nitong puno ng lungkot. Hinawakan niya ng mahigpit ang damo sa lupa. Tila doon kumukuha ng lakas upang pigilan ang sarili na tumakbo pabalik sa mansyon. "Marami pong mas magagaling na doktor sa mundo, sir, at mas may karapatan po si Ma'am Clarissa na alagaan siya," sagot ni Solen. Ang bawat salita ay tila isang parusa sa kanyang sarili. Sa loob ng mansyon, ang sitwasyon ay mas malala pa. Si Alon ay nakahiga sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa taas ng lagnat. Sa kanyang tabi ay si Clarissa, pilit na isinusubo ang gamot sa bata. "Inumin mo ito, Alon! Don't be a stubborn child! Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo!" Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Ngunit tinabig ni Alon ang kutsara. Dahilan upang matapon ang gamot sa mamahaling kumot. Ang kanyang mga mata, na dating laging blanko, ay puno ngayon ng galit. Kahit hindi siya makapagsalita, ang kanyang mga kilos ay malinaw na isinisigaw ang pangalan ng nag-iisang taong gusto niyang makasama, si Solen. Dahil sa pagkabigo, tumayo si Clarissa at lumabas ng silid. Palihim niyang kinuha ang bote ng gamot na reseta ng doktor at itinapon ito sa basurahan sa banyo. Kumuha siya ng ibang bote, isang gamot na hindi para sa lagnat, kundi isang pampakalma, at ibinuhos ito sa lababo. Ang kanyang plano ay simple, palabasin na hindi gumagana ang gamot ng doktor at palitan ito ng isang bagay na mas malakas, isang bagay na tuluyang magpapatahimik sa mga bata at magpapatunay na siya lang ang nakakaalam kung ano ang makabubuti sa kanila. Samantala, sa sementeryo, naglakas loob si Leandro na umupo sa tabi ni Solen sa damuhan. Ang distansya sa pagitan nila
ay sapat lamang upang hindi magdikit ang kanilang mga balat. Ngunit ang init ng kanilang kalungkutan ay tila nag-iisa. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Solen, pag-amin ni Leandro, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Pero may isang bagay akong sigurado. Mula nang dumating ka, nakita kong muling ngumiti si Isla. Narinig kong tumawa si Alon kahit sa panaginip lang. Ang mga bagay na yon, hindi kayang bilhin ng pera ko at hindi rin kayang ibigay ni Clarissa. Ang pag-amin na yon ay tila isang susi na dahan-dahang nagbukas sa nakakandadong puso ni Solen. Tumingin siya kay Leandro at sa unang pagkakataon, hindi amo at katulong ang nakita niya, kundi 2 taong parehong nawawalan, parehong naghahanap ng lunas. Sa mansyon, si Lola Belen, ang matandang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya, ay nakita ang ginawa ni Clarissa sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahan siyang umaatras, takot na baka mapansin siya. Alam niya ang tunay na kulay ni Clarissa. Alam niya ang mga sikretong itinatago ng babaeng iyon. Mga sikretong may kinalaman sa pagkamatay ng unang asawa ni Leandro. Dali-daling tinawagan ni Lola Belen si Solen gamit ang lumang telepono sa kusina. Ngunit bago pa man niya masabi ang lahat, naramdaman niya ang malamig na presensya ni Clarissa sa kanyang likuran. Sino ang tinatawagan mo, Lola? Baka gusto mong sabihin sa akin? Ang boses ni Clarissa ay tila isang matamis na lason. Baka nakakalimutan mo, may utang na loob ka sa akin. At baka gusto mong ipaalala ko sa iyo kung paano natapos ang buhay ng dati mong amo. Nabitawan ni Lola Belen ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay narinig sa kabilang linya. Solen, tulungan mo kami. Iyon ang huling mga salitang narinig ni Solen bago tuluyang maputol ang tawag na sinundan ng isang malakas na kalabog. Tila may isang bagay o isang taong nahulog mula sa itaas. Solen, tulungan mo kami. Ang mga huling salita ni Lola Belen ay tila isang matinis na kampana na umaling-awngaw sa pandinig ni Solen, na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan at isang malakas na kalabog. Ang puso ni Solen ay tila hinila pababa sa kanyang sikmura. Sa kanyang tabi, napansin ni Leandro ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagdadalamhati, patungo sa purong sindak. Anong nangyari? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay nagbabadya ng panganib. Si Lola Belen, nasa panganib po siya. Nanginginig na sabi ni Solen habang ipinapakita ang telepono kay Leandro. Narinig ko po si Ma'am Clarissa sa likod niya bago naputol ang tawag. Walang palitan ng iba pang salita. Tila nagkaintindihan ng kanilang mga kaluluwa sa iisang iglap. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Leandro ay napalitan ng isang determinadong apoy. Mabilis silang tumakbo pabalik sa sasakyan. Ang lamig ng gabi ay hindi na nila alintana. Ang tunog ng makinang umandar ay tila isang sigaw ng pagmamadali. Ang kanilang mga anino ay tila naghahabulan sa ilalim ng buwan habang tinatahak nila ang daan pabalik sa mansyon. Pagdating nila, naabutan nila ang isang ambulansya na nakapark sa harap ng malaking gate. Si Clarissa ay naroon, umiiyak sa balikat ng isang doktor. Ang kanyang itsura ay isang perpektong larawan ng isang nag-aalalang amo. Ngunit para kay Solen, ang mga luhang iyon ay tila mga pekeng perlas na walang halaga. Sa sahig, malapit sa paanan ng hagdanan, ay may isang maliit na mantsa ng dugo. She fell, Leandro. Oh God, hindi ko alam ang gagawin ko. Humagulol si Clarissa, sabay yakap kay Leandro. Nag-usap lang kami at pagtalikod ko ay narinig ko na lang siyang bumagsak. Siguro ay dahil na rin sa katandaan niya. Dinala si Lola Belen sa ospital, walang malay at nasa kritikal na kondisyon. Sa loob ng puting silid, ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng makinang sumusukat sa bawat pagtibok ng puso ng matanda. Si Solen ang nagbantay sa tabi ng kama, marahang hinahaplos ang malamig na kamay ni Lola Belen
bumubulong ng mga panalangin. Pumasok si Clarissa. Ang kanyang mukha ay balot pa rin ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalim na sundang na nakatutok kay Solen. Ano pa bang ginagawa mo rito, Solen? Stop this drama. Hindi ka ba kontento na guluhin ang bahay? Pati ospital ay dadalhin mo ang kamalasan mo. Bulong ni Clarissa. Hindi po ako aalis hanggat hindi po nagigising si Lola Belen. Mahinang sagot ni Solen. Ang kanyang tingin ay hindi inaalis sa matanda. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Lola Belen sa ilalim ng palad ni Solen. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa pagkakita niya kay Clarissa, isang mabilis na takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Pilit niyang hinigpitan ng hawak kay Solen. Ang kanyang mga labi ay nanginginig na tila may gustong sabihin. Tubig! Kukuha lang ako ng tubig, sabi ni Clarissa. Isang palusot upang iwanan silang dalawa. Nang makalabas si Clarissa, mabilis na isinubo ni Lola Belen ang isang maliit at kalawangin na susi sa palad ni Solen. Ang lamig ng bakal ay gumapang sa balat ng dalaga. Sa kanya, musika, iligtas mo sila. Iyon lang ang mga salitang lumabas sa bibig ng matanda bago siya muling nawalan ng malay. Kinabukasan, habang nasa ospital pa rin si Son, ang mansyon ay tila isang kahon ng mga lihim na binabantayan ng isang halimaw. Si Clarissa ay hindi mapakali. Palihim niyang hinalughog ang maliit na silid ni Lola Belen. Binuksan niya ang bawat drawer, tiningnan ang ilalim ng bawat unan, ang bawat sulok ng lumang aparador. Isang bagay ang kanyang hinahanap, isang bagay na maliit, ngunit kayang sumira sa lahat ng kanyang mga plano. Nasaan ang susi na yon? Hindi pwedeng mahanap niya yon. Hindi pwede. Bulong ni Clarissa sa sarili. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pawis at takot. Nang gabing iyon, pinilit ni Leandro si Solen na umuwi muna sa mansyon upang magpahinga at tingnan ang mga bata. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, inilabas ni Solen ang kalawangin na susi. Pinagmasdan niya ito, iniisip ang sinabi ni Lola Beleno. Musika. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Ang lumang music box ng yumaong asawa ni Leandro. Ito ang tanging bagay na hindi pinapakialaman ni Clarissa. At ito rin ang paboritong laruan ni na Alon at Isla tuwing sila ay nalulungkot. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng magkapatid. Niyakap niya ang dalawang natutulog na anghel at pagkatapos ay kinuha ang music box mula sa ibabaw ng mesa. Sa ilalim nito, nakita niya ang isang maliit na butas na akmang-akma sa sukat ng susi. Nanginginig ang kamay ni Solen habang isinasakay niya ang susi sa seradura. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Ang takip ng music box ay bumukas, ngunit sa halip na isang malambing na tugtugin, isang maliit na sikretong kompartimento ang lumitaw sa ilalim. Sa loob nito ay may isang nakatuping papel. Naninilaw na dahil sa katagalan. Dahan-dahan itong binuklat ni Son. Ito ay isang sulat kamay. Ang bawat letra ay puno ng pagmamahal at takot. Ang mga unang salita na kanyang nabasa ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na pag-asa. Mahal kong Leandro, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyari sa akin. Huwag kang magtiwala kay Clarissa mo. Ang hangin sa labas ng mansyon ay nagsimulang umihip ng may kakaibang bagsik, tila isang babala ng paparating na unos. Ang bawat paghampas nito sa mga bintanang salamin ay kasabay ng malakas na kabog sa dibdib ni Solen. Hawak pa rin niya ang sulat, ang mga salitang isinulat ng yumaong asawa ni Leandro ay tila mga multo na nagsasayaw sa kanyang paningin. Huwag kang magtiwala kay Clarissa. Bago pa man niya matapos basahin ang buong liham, isang biglaang pagkawala ng kuryente ang nagpabalot ng dilim sa buong mansyon. Ang tanging liwanag na natira ay ang malamig na sinag ng kidlat na paminsan-minsan ay gumuguhit sa kalangitan. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Solen ang isang mahinang iyak mula sa silid ng mga bata.
si Ayla. Dali-dali niyang ibinalik ang sulat sa music box at tinakbo ang silid. Naabutan niyang nakaupo si Isla sa kama. Nanginginig at yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa tabi niya, si Alon naman ay nakapikit ng mahigpit, tila sinusubukang takasan ang nakakatakot na tunog ng kulog. Shh! Nandito lang si Ate Solen. Bulong ni Solen, sabay yakap sa dalawang bata. Ang init ng kanyang katawan ang naging pansamantalang kanlungan nila laban sa lamig ng takot. Huwag kayong matakot sa kulog. Sabi ng lola ko, iyan daw ang palakpak ng mga anghel sa langit. Sa mamantala, sa ibaba, gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, si Clarissa ay abala sa pagsasagawa ng kanyang pinakamasamang plano. Alam niyang malapit nang mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan, kaya kailangan niyang gumawa ng isang huling desperadong hakbang. Mabilis niyang binuksan ang pinto sa likod bahay at pinapasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na bonnet. Gawin mo na ang pinag-usapan natin, utos ni Clarissa sa lalaki. Takutin mo lang ang mga bata. Sapat na para isipin ni Leandro na hindi sila ligtas sa kamay ng babaeng iyon. At siguraduhin mong makikita kanya na malapit sa kwarto ni Solen. Pagkatapos, ako na ang bahala sa lahat. Umakyat ang lalaki sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang mabagal na pagbilang patungo sa isang trahedya. Sa loob ng silid, habang kinakantahan ni Solen ang mga bata ng isang lumang oyayi, narinig nila ang isang kakaibang kaluskos mula sa bintana ng balkonahe. Bago pa man makatayo si Solen, isang anino ang biglang lumitaw. Ang lalaking nakabanet ay tumayo sa bukana ng pinto ng balkonahe. Ang kanyang anyo ay nakakatakot sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Isang matinis na tili ang kumawala sa lalamunan ni Isla. Maging si Alon ay napabangon, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Kasabay ng sigaw ni Isla, bumukas ang pinto ng silid. Si Leandro, na may hawak na flashlight, ay natigilan sa kanyang nakita. Ang kanyang unang reaksyon ay ang takpan ng kanyang mga anak at ang sumunod ay ang isang nag-aapoy na galit na itinutok niya kay Solen. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Anong nangyayari, Solen? Sigaw ni Leandro. Nagmamadaling tumakbo ang lalaki, palabas ng balkonahe at tumalon pababa sa hardin. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nang bumalik ang kuryente, ang tanging naiwan sa silid ay ang tatlong naguguluhang tao at ang dalawang batang muling nilamon ng kanilang trauma. Bumaba si Clarissa, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Leandro! Nakita ko siya. Galing siya sa direksyon ng kwarto ni Solen. Oh my God! Baka kasabwat niya yon. Baka plano nilang kunin ang mga bata. Para kay Leandro, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay tila nagkakatugma. Ang nawawalang singsing, ang madilim na nakaraan ni Solen. At ngayon, isang lalaking nagtangkang pumasok sa silid ng kanyang mga anak. Ang sulat na hindi pa niya nababasa ay walang laban sa ebidensyang nasa harap niya. Ang kanyang puso, na nagsisimula ng magtiwala, ay tuluyan ng nagsara. Lumayas ka. Ang boses ni Leandro ay mas malamig pa sa ulan sa labas. Hindi na kita kailangang marinig. Nakita ko na ang lahat. Pero sir, hindi po totoo yan. Isa pong patibong ito. Pagmamakaawa ni Solen, ang kanyang mga luha ay muling dumadaloy. Hindi ko na alam kung ano ang papaniwalaan ko, Solen. Pero isa lang ang sigurado ko. Mula nang dumating ka, puro gulo ang nangyari sa pamamahay na ito. Sabi ni Leandro, sabay talikod. Guard, palabasin niyo ang babaeng ito. Ngayon din. Hinila ng dalawang security guard si Solen. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kina Alon at Isla, na ngayon ay umiiyak na sa takot sa sulok ng silid. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat hakbang palayo sa kanila. Itinulak siya palabas ng malaking gate ng mansyon.
Ang malakas na pagbagsak ng bakal na gate sa kanyang likuran ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang pagiging ina. Bumuhos ang malakas na ulan. Doon, sa gitna ng unos, sa ilalim ng galit na kalangitan, si Solen ay napaluhod sa basang kalsada, basang-basa, talunan, at nag-iisa. Mula sa bintana sa itaas, nakatayo si Clarissa, isang matamis na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi, habang pinagmamasdan niya ang kaawa-awang kalagayan ni Solen. Sa wakas, naalis na niya ang tinik sa kanyang lalamunan. Sa wakas, ang mansyon, ang kayamanan, at si Leandro ay mapapasa kanya na. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa balat ni Solen ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Doon, sa labas ng gate, sa gitna ng daan, siya ay isang basang sisiw na iniwan ng kanyang ina. Ang mga ilaw mula sa mansyon ay tila mga mapanuksong bituin na napakalayo niyang abutin. Wala na siyang lakas para tumayo. Wala na siyang tinig para sumigaw. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko at hayaan ng langit na iyakan ang kanyang sinapit. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa ugong ng bagyo sa labas. Matapos patahanin si Alon, pumasok si Leandro sa silid ni Isla. Naabutan niya itong nakaupo sa sahig. Sa ilalim ng kama, yakap-yakap ang isang maliit na laruang tape recorder na bigay sa kanya ni Solen noon. Ang mga mata ng bata ay tuyo, ngunit ang panginginig ng kanyang mga balikat ay nagsasabi ng isang kwentong mas malalim pa sa mga luha. "Halika na anak, matulog ka na sa kama," mahinang sabi ni Leandro. Dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay. Ngunit umiling si Isla. Mas hinigpitan niya ang yakap sa laruan. Tila ba yun na lamang ang natitirang piraso ng seguridad sa kanyang magulong mundo. Napabuntong hininga si Leandro. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi at pagkalito. Tama ba ang ginawa niyang pagpapaalis kay Solen? O nagpadala lamang siya sa galit at takot? Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang mga bulaklak na papel na ginawa ni Solen. Ang mga librong binabasa nito para sa kanila. Ang amoy ng pag-aaruga na naiwan sa hangin. Ang lahat ay tila sumisigaw ng pangalan ng babaeng ipinatapon niya sa gitna ng unos. Habang pinagmamasdan ni Leandro ang kanyang anak, biglang may nadulas mula sa pagkakayakap ni Isla sa laruan. Ito ang lumang music box. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Yumuko si Leandro upang pulutin ito. Napansin niya ang maliit na susian sa ilalim na bahagyang nakaawang. Dahil sa kuryosidad, pinihit niya ito ng tuluyan. Bumukas ang sikretong kompartimento at doon, nakita niya ang isang nakatuping papel. Ang sulat ng kanyang yumaong asawa. "Mahal kong Leandro, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyari sa akin. Huwag kang magtiwala kay Clarissa. Siya ang nagputol ng preno ng sasakyan ko. Alam kong may relasyon kayo at hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng sa akin. Ikaw, ang mga bata, ang yaman natin. Mahal na mahal kita at sana'y protektahan mo ang ating mga anak." Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Leandro mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng akala niya ay karamay niya sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, ay siya palang halimaw na sumira sa kanyang pamilya mula pa sa simula. Ang pagbagsak ni Lola Belen, ang mga nawawalang gamot, ang lalaking nakabonet, lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang sulat. Tumingin siya kay Ayla. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita niya ang isang takot na hindi para sa kulog o sa lalaking nakabanet, kundi isang takot na matagal na nitong kinikimkim. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, narinig ni Leandro ang mahinang boses ni Clarissa mula sa labas ng silid. "Okay na ba sila, mahal? Huwag kang mag-alala.
Ngayon na wala na ang babaeng yon, magiging ligtas na muli ang mga anak natin. Tayo na lang ang mag-aalaga sa kanila. Sa pagkarinig sa boses ni Clarissa, mas lalong nanginig si Ayla. Ang kanyang mga daliri ay aksidenteng napindot ang play button ng laruang tape recorder. Biglang umalingaw-ngaw sa buong silid ang isang boses na hindi inaasahan. Ito ay boses ni Clarissa, malinaw at walang bahid ng pagkukunwari. Matulog na kayo at huwag ninyong subukang magsumbong. Kung hindi, susunod kayo sa nanay ninyo. Ang recording ay maikli lamang, ngunit ang lamig at bagsik nito ay sapat na upang yeluhin ang dugo sa mga ugat ni Leandro. Ito ang tunay na tinig ng kasamaan. Ito ang dahilan ng pananahimik ng kanyang mga anak. Napatigil si Clarissa sa tapat ng pinto. Nanlalaki ang mga mata sa gulat nang marinig ang sarili niyang boses mula sa loob. Dahan-dahang lumingon si Leandro. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi isang mapanganib at nakamamatay na katahimikan. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang ama na handang pumatay para sa kanyang mga anak. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, isang salita ang lumabas mula sa bibig ni Ihla. Isang salitang maliit, ngunit kasing lakas ng isang kulog na bumasag sa lahat ng kasinungalingan. Siya, bulong ni Ihla, sabay turo sa direksyon ng pintuan kung nasaan si Clarissa. Siya, masama. Ang salitang masama mula sa bibig ni Isla ay tila isang malakas na dagundong na yumanig sa pundasyon ng buong mansyon. Para kay Leandro, iyon ang huling piraso ng katotohanan na kailangan niya. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagkalito ay nag-aalab ngayon sa isang uri ng galit na kayang tumupok ng lahat. Nang makita ni Clarissa ang ekspresyon sa mukha ni Leandro at ang sulat sa kanyang kamay, alam niyang tapos na ang laro. Ang maskara ng pagiging isang mabuting tita ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang isang mukhang puno ng takot at desperasyon. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo pababa ng hagdanan. Ang kanyang mga mamahaling takong ay lumilikha ng nagmamadaling tunog sa sahig na marmol. Huliin niyo siya! Ang sigaw ni Leandro sa mga gwardya ay umaling-awngaw sa buong bahay. Huwag ninyong hahayaang makatakas ang babaeng yan. Ngunit ang tanging nasa isip ni Leandro sa mga sandaling iyon ay hindi si Clarissa. Ito ay si Solen. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng pinaratangan niya, ang babaeng sinaktan niya ng walang kalaban-laban. Ang imahe ni Solen na nakaluhod sa gitna ng ulan ay tila isang multo na sumasakal sa kanyang konsensya. Dali-dali niyang binuhat si Isla at niyakap si Alon. Manatili lang kayo rito kasama si Manang. Babalikan ko siya, babalikan ko si Ate Solen ninyo. Bulong niya sa mga anak. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Kinuha ni Leandro ang susi ng kanyang sasakyan at tumakbo palabas sa gitna ng humihinang ulan. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng pagkasuklam sa kanyang sarili. Mabilis niyang pinaandar ang kotse. Ang mga gulong nito ay lumilikha ng malakas na tunog sa basang kalsada. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang mahanap si Solen. Kailangan niyang humingi ng tawad. Samantala, sa gate ng mansyon, naharang ng mga gwardya si Clarissa. Kasabay nito, dumating ang mga pulis. Dala ang lalaking inupahan ni Clarissa na ngayon ay handa ng isalaysay ang lahat para gumaan ang kanyang sentensya. Walang nagawa si Clarissa kundi ang magpumiglas at sumigaw. Ang kanyang karangyaan at kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho na parang bula. Sa kabilang dako ng lungsod, pagod nang naglalakad si Solen. Ang kanyang damit ay tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nananatiling basa sa luha. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa lugar kung saan nagsimula at nagtapos ang kanyang pagiging ina, ang sementeryo.
Doon, sa harap ng puntod ng kanyang anak, muli siyang lumuhod. Ngunit ngayon, wala nang galit o sakit. Tanging isang malalim na pagod at isang matinding pangungulila. Niyakap niya ang malamig na marmol na lapida. Tila ba niyayakap niya ang batang matagal na niyang hindi nakikita. Anak, patawarin mo si nanay. Bulong niya sa hangin. Sinubukan ko, anak. Sinubukan kong magmahal muli. Pero siguro hindi talaga para sa akin ang maging masaya. Siguro, dito na lang talaga ako nababagay. Sa tabi mo. Ang pag-asa ay tuluyan nang nawala sa kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na lamunin ng katahimikan at ng malamig na yakap ng gabi. Pinaikot-ikot ni Leandro ang kanyang sasakyan sa buong syudad. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa bawat segundong lumilipas. Saan siya hahanapin? Saan pupunta ang isang taong winasak niya ng lubusan? Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang gabing nakita niya si Solen sa harap ng isang puntod, ang sementeryo. Mabilis niyang itinutok ang manibela patungo sa direksyon na yon. Ang kanyang pag-asa ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na hangin. Pagdating niya, mabilis siyang bumaba at tumakbo sa loob. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa pagitan ng mga krus at lapida. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi, nakikita niya siya. Nakaluhod, nakayakap sa isang maliit na puntod. Ang kanyang anyo ay isang larawan ng ganap na pagkasira. Ang kanyang kaluluwa ay tila nawala na, kasama ng dilim. Dahan-dahang lumapit si Leandro. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat. Ang tunog ng kanyang sapatos sa mga tuyong dahon ang gumising kay Solen mula sa kanyang pagkatulala. Nang makita niya si Leandro, walang emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Tila isa na lamang siyang basag na manika. Hindi nagsalita si Leandro. Sa halip, sa harap ng babaeng hinusgahan niya, sa harap ng puntod ng batang hindi niya nakilala, dahan-dahan siyang lumuhod sa mamasa-masang lupa. Ang kanyang mga tuhod, na hindi kailanman yumuko sa sinuman, ay sumayad sa lupa. Inabot niya ang nanginginig at malamig na kamay ni Solen. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luhang matagal na niyang itinatago. Patawarin mo ako, Solen. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang paghingi ng tawad, kundi isang pagsusumamo. Patawarin mo ako sa lahat. Huwag mo kaming iwan. Please, huwag mo akong iwan. Ang liwayway na sumilip sa bintana ng mansyon ay hindi na kasing lamig ng mga nagdaang umaga. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa mga dingding ay tila nagdadala ng bagong hininga sa isang bahay na matagal nang naging bilangguan ng mga lihim at pait. Sa kusina, wala na ang amoy ng lason at pananakot. Sa halip, ang halimuyak ng sariwang kape at bagong luto na pandesal ang namamayani, isang payak na himig ng normal na buhay na matagal nang ipinagkait sa pamilyang ito. Nakatayo si Solen sa tapat ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ibong naglalaro sa hardin. Wala na siyang suot na apron. Suot niya ay isang malambot na bestida na kulay asul, isang regalo mula kay Leandro. Hindi na siya ang katulong na kailangang yumuko sa bawat utos. Siya na ang liwanag na nagpapanatili sa init ng tahanang ito. Ngunit sa kabila ng kaayusan, ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng pag-aalinlangan. Ang mga sugat sa kanyang puso ay nagsisimula pa lamang maghilom at ang bawat haplos ng kahapon ay tila may kirot pa ring iniiwan. Pumasok si Leandro sa kusina. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing tikas at kasing tigas ng dati. Nilapitan niya si Solen at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangakong hindi na muling bibitaw. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Sabi ng doktor, kailangan mo pa ng maraming pahinga.
Huwag mo munang isipin ang gawaing bahay. Ayos lang ako, Leandro, sagot ni Solen. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masaya lang ako na nakikita silang maayos. Iyon lang ang mahalaga sa akin. Samantala, sa isang madilim at masikip na selda, si Clarissa ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang marangyang buhay ay tuluyan ng naglaho. Ang balita tungkol sa kanyang mga krimen, ang pagpatay sa unang asawa ni Leandro at ang pagtatangkang pananakit sa mga bata ay naging laman ng lahat ng pahayagan. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang sariling kasamaan. Sa labas ng selda, narinig niya ang tawanan ng ibang mga bilanggo. Isang tunog na tila nanunuya sa kanyang sinapit. Ang kanyang pangalan, na dati ay iginagalang sa Forbes Park, ay naging simbolo na ngayon ng puot at kahihiyan. Bumalik ang atensyon sa loob ng mansyon nang marinig ang mga yabag ng maliliit na paa sa hagdanan. Sina Alon at Isla ay tumatakbo patungo sa kusina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng buhay. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Wala na ang katahimikan na tila isang mabigat na kumot. Ate Solen, look! Sigaw ni Isla habang ipinapakita ang isang guhit ng kanilang pamilya, isang lalaki, isang babae, at 2 bata na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Lumuhod si Solen upang yakapin ang dalawa. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang susunod na mangyayari. Humawak si Alon sa kanyang mukha. Ang kanyang maliliit na daliri ay dahan-dahang pinunasan ang isang luhang hindi namamalayang pumatak mula sa mata ni Solen. "Mama!" Bulong ni Alon. Ang salitang iyon ay tila isang pagsabog ng emosyon sa loob ng silid. Napatigil ang mundo ni Solen. Tumingin siya kay Leandro na ngayon ay may luha na rin sa mga mata. Ang salitang mama mula kay Alon ay ang pinakamahalagang regalo na natanggap ni Solen sa buong buhay niya. Ito ang katarungang matagal na niyang hinahanap, ang pagkilala sa kanyang pagiging ina na matagal nang kinuha sa kanya ng tadhana. Nang gabing iyon, habang ang mga bata ay mahimbing nang natutulog, dinala ni Leandro si Solen sa balkonahe. Ang langit ay malinis at puno ng mga bituin, tila nakikigalak sa kanilang bagong simula. Kinuha ni Leandro ang isang maliit na pilus na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang gintong singsing na diamante, ang pamana na naging sanhi ng napakaraming sakit, ngunit ngayon ay nalinisan na ng katotohanan. Solen, alam kong marami akong pagkakamali. Alam kong hindi sapat ang 1,000 patawad para mabura ang sakit na idinulot ko sa'yo, sabi ni Leandro. Dahan-dahang kinuha ang kamay ni Solen. Pero gusto kong ialay ang natitirang bahagi ng buhay ko para protektahan ka at ang mga bata. Gusto kong maging tunay na pamilya tayo. Will you marry me? Tumingin si Solen sa singsing at pagkatapos ay sa mga mata ni Leandro. Ramdam niya ang tapat na pagsusumamo ng lalaki. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, narinig niya ang boses ng kanyang yumaong anak at ang alaala ng kanyang sariling pagkawasak. Ang pag-ibig ay naroon, ngunit ang takot ay hindi pa lubos na naglalaho. Dahan-dahang binawi ni Solen ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagmamahal. Leandro, mahal ko kayo. Higit pa sa buhay ko. Bulong ni Solen. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Pero ang pusong winasak ng paulit-ulit ay hindi naghihilom sa isang gabi lang. Kailangan ko ng panahon. Kailangan kong hanapin muli ang sarili ko bago ko kayo tuluyang magawang pag-arian. Nabitawan ni Leandro ang kahon ng singsing. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang babala na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa natatapos. May iwan ba silang magkakasama o ang sugat ng nakaraan ay sadyang napakalalim upang tuluyang mabura? Lumipas ang ilang buwan at ang malalamig na hangin ng Forbes Park ay napalitan ng mainit at maalat na simoy ng dagat sa probinsya ng Zambales. Dito,
Sa dalampasigang kinalakihan ni Solen, ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na haplos na nagbubura sa mga bakas ng pait at takot. Wala na ang mga matatayog na pader ng mansyon na tila sumasakal sa kanilang paghinga. Ang tanging nakapaligid sa kanila ngayon ay ang malawak na asul na karagatan at ang walang hanggang abot-tanaw. Nakatayo si Solen sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang nilulubog ng basang buhangin sa bawat pag-atras ng tubig. Nakamasid siya kina Alon at Isla na ngayon ay masiglang nagtatakbuhan, hinahabol ang mga munting alon. Ang tawa ni Isla ay malinaw na maririnig sa buong paligid. Isang tunog na dati ay inakala ni Solen na hinding-hindi na niya muling maririnig. Si Alon naman ay abala sa paggawa ng isang kastilyong buhangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at hindi na sa takot. Tignan mo sila. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Solen mula sa kanyang likuran. Dumating si Leandro, dala ang 2 baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang muka ay hindi nabalot ng pagod at bigat ng mundo. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Sabi ng doktor sa huling check-up, hindi na nila kailangan ng anumang gamot. Ang kailangan lang nila ay ang presensya mo. At totoo nga, inabot ni Solen ang baso at tumingin kay Leandro. Hindi lang naman ako ang dahilan, Leandro. Dahil din sa'yo. Dahil pinili mong maniwala at lumaban para sa kanila, para sa atin. Naupo ang dalawa sa isang malaking troso na inanod sa pampang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, kinuha ni Solen ang 3 munting bangkang papel na kanyang ginawa kanina. Inabutan niya ng tig-iisa sina Alon at Isla na mabilis na lumapit sa kanila. Ngayong hapon, palalayagin natin ang mga bangkang ito. Malumanay na paliwanag ni Solen sa mga bata. Ang bawat bangka ay magdadala ng isang bagay na gusto nating iwanan sa nakaraan. Ang lungkot, ang takot, at ang sakit. Hahayaan nating dalhin sila ng dagat patungo sa malayo para hindi na sila muling bumalik. Dahan-dahang inilapag ng magkapatid ang kanilang mga bangka sa tubig. Pinanood nila ang mga ito habang unti-unting tinatangay ng agos. Si Solen naman ay tinitigan ang kanyang sariling bangka. Sa loob nito ay nakasulat ang pangalan ng kanyang yumaong anak. Isang huling pagpapaalam, isang huling pagbitiw sa dusa na 10 taon niyang dinala. Habang lumalayo ang bangka, naramdaman ni Solen ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Tila ba ang usok ng nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng sariwang hangin. Nang lumubog na ang araw at ang langit ay nagkulay kahel at lila, lumapit si Leandro kay Solen. Kinuha niya ang kamay ng dalaga at sa pagkakataong ito, hindi na ito binawi ni Solen. Mas naging mahigpit ang kanilang pagkakahawak, tila isang pangako ng pagkakaisa. Clarissa will be in prison for a long time, Solen, at ang yaman na dati ay naging dahilan ng gulo. Ngayon ay gagamitin natin para sa mga batang tulad ni Alon at Isla. Magtatayo tayo ng pundasyon sa pangalan ng anak mo, bulong ni Leandro. Pero higit sa lahat, gusto kong simulan ng bukas na ikaw ang kasama ko. Hindi bilang katulong, hindi bilang nurse, kundi bilang katuwang ko sa buhay. Muling inilabas ni Leandro ang singsing. Ang diamanteng kumikinang na ngayon ay tila sumasalamin sa huling sinag ng araw. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa mga mata ni Solen. Ang takot ay natalo na ng tiwala. Ang sugat ay tuluyan ng naghilom dahil sa pag-ibig na napatunayan sa gitna ng unos. O sorry. Leandro, tinatanggap ko. Ang sagot ni Solen ay tila isang matamis na himig na humalo sa tunog ng dagat. Dahan-dahang isinuot ni Leandro ang singsing sa daliri ni Solen. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at hinalikan si Solen sa noo. Bago ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang mahaba at madamdaming halik. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Ang pamilyang 4, sina Leandro,
Solen, Alon at Isla ay nanatiling nakatayo sa dalampasigan habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa mundo. Ngunit hindi sila natatakot sa dilim dahil alam nila hanggat magkakasama sila, palaging may bukas na naghihintay. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa sakit, kundi nagsimula sa isang tunay na pagmamahalan na hindi kayang buwagin ng anumang bagyo. 5 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga alon na dahan-dahang humuhubog sa dalampasigan ng kanilang buhay. Ang mansyon sa Forbes Park, na dati ay naging simbolo ng lalamunan ng bawat lihim at pait, ay hindi na isang malamig na palasyo. Sa utos ni Leandro, ang malaking bahagi nito ay ginawang isang sentro para sa mga batang may trauma, ang Solen's Haven. Doon, ang mga batang nakaranas ng karahasan at katahimikan ay tinuturuang muling umawit, muling maglaro, at muling magtiwala sa mundo. Sa isang maliit at maaliwalas na bahay sa tabing dagat, malayo sa ingay ng syudad, nakaupo si Solen sa isang tumba-tumba. Sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog ang isang bagong silang na sanggol, ang bunsong anak nila ni Leandro. Ang mukha ni Solen ay wala na ang bakas ng pagod at takot. Ang bawat linyang guhit ng kanyang mukha ay puno na ngayon ng kapayapaan. Pinagmamasdan niya sina Alon at Isla, na ngayon ay mga binatilyo at dalagita na, habang masayang nagluluto ng tanghalian sa kusina. Ang kanilang mga tinig at tawanan ay pumupuno sa bawat sulok ng bahay, isang tunay na musika na hindi kailanman kayang bayaran ng anumang yaman. Si Clarissa ay nanatili sa loob ng rehas, na bulok sa kanyang sariling puot at kalungkutan. Walang dumadalaw sa kanya, walang nakakaalala sa kanyang pangalan, kundi bilang isang babala ng kasamaan. Ang kanyang kayamanan ay naglaho na, at ang tanging natira sa kanya ay ang malamig na dingding ng selda. Ito ang katarungang matagal nang hinihintay ng langit. Isang buhay na walang pag-ibig bilang kabayaran sa isang buhay na punong-puno ng pagkakanulo. Dahan-dahang lumapit si Leandro kay Solen, bitbit ang isang baso ng gatas. Naupo siya sa tabi ng kanyang asawa at marahang hinaplos ang ulo ng kanilang sanggol. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa at pagtanggap. Solen, bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng lalim. Naaalala mo ba ang gabing sinabi mong kailangan mo ng panahon? Salamat sa paghihintay. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong patunayan na ang pag-ibig ay kayang maghilom ng kahit na anong sugat. Tumingin si Solen kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa loob ng 5 taon, nagawa na niyang patawarin ang lahat. Pinatawad na niya si Leandro sa kanyang pagkabulag noon. Pinatawad na niya ang tadhana sa pagkuha sa kanyang unang anak. At higit sa lahat, pinatawad na niya ang kanyang sarili. Ang dating sapatos na sunog ay hindi na simbolo ng kamatayan, kundi isang paalala na mula sa abo, ang isang ina ay kayang muling isilang. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, Leandro. Sagot ni Solen, ito ay tungkol sa pagtayo sa tabi ng isa't isa kapag ang mundo ay madilim na. Ito ay tungkol sa pagiging boses ng bawat isa kapag ang lahat ay piping. Ang ganap na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang pagkakaroon ng matibay na silungan sa gitna nito. Natutunan ni Solen na ang tunay na pag-asa ay hindi matatagpuan sa mga himala, kundi sa desisyon nating magmahal muli sa kabila ng lahat ng sakit. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang bawat sugat ay may lunas at ang bawat dilim ay may katapat na liwayway. Sa paglubog ng araw, narinig ang mahinang himig ni Solen. Isang oyaye para sa kanyang sanggol, isang awit para sa kanyang mga anak, at isang pasasalamat para sa buhay na kanyang natagpuan. Ang musika ay naglakbay patungo sa dagat, humalo sa hangin, at naging isang walang hanggang awit ng pag-asa. At sa huling paglubog ng araw na ito, ang bawat piraso ng sakit ay tuluyan
nang naging bahagi ng isang magandang alaala. Maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito para sa akin bilang manunulat. Sa bawat salitang aking binuo, lalo na sa mga sandaling durog at talunan si Solen sa gitna ng ulan, naramdaman ko ang bawat hapdi at bawat bigat sa dibdib na tila ba ako mismo ang nakatayo sa gitna ng unos. Ang bawat kabanata ay isang piraso ng aking puso na hinubog mula sa mga totoong karanasan at mga boses na madalas ay hindi naririnig sa likod ng matatayog na pader ng ating lipunan. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang drama sa loob ng isang mansyon. Ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa abo ng ating nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso o isang kahinaan, kundi isang dahan-dahang paghilom at ang pinakamataas na uri ng katapangan. Para itong isang munting ilaw sa dulo ng mahabang kalsada, maaaring maliit sa simula, ngunit sapat upang mapawi ang dilim. Naway matagpuan ninyo ang inyong sariling liwanag at kapayapaan, gaya ng pagkakahanap ni Solen at Leandro sa kanilang bagong simula. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga isipan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Solen, sapat na ba ang taimtim na pagsisisi ni Leandro upang tuluyang burahin ang lahat ng sugat ng nakaraan? Ikaw ba? Kaya mo rin bang magpatawad ng buong puso sa taong naging dahilan ng iyong pinakamatinding pait? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating munting paglalakbay. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa ating comment section dahil mahalaga sa amin ang inyong boses. I-like at i-share ang video na ito kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ding marinig ng iba ang awit ng pag-asa ni Solen. Hanggang sa muling pagkukwento sa ating susunod na nobela, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta.